this is the old virus. Hindi naman daw po ito yung virus na nakakamatay na nangyayari po dyan sa Congo. So, paano nag-mutate? Ano po? Clade 2B Clade to. 2, Ito yung 2B. Yung noong 2022, ito yung umikot, nag-circulate. Oo. So, paano nag-mutate po? Paano naging mapanganib po yung nangyayari ngayon sa Congo versus this one? So, parang just to put also the listeners to rest, to allay their fears na hindi to nakakamatay. Ay, okay. May clade nga. Clade 2, ito yung actually ang main mode of transmission ng clade 2 is yung intimate contact, men having sex with men. So yung very, very close contact. Yung clade 1 ngayon na dumadami sa DRC, sa Congo, no? Ito ay mga bata ang naapektuhan at ang mga nanay. Ito yung nangyari na nanganak at nandun sila sa facility na sama-sama, very congested. Ito yung mataas ngayon ng mortality. Of course, kasi unang-una, immunocompromised sa mga children, mababa ang immunity ng mga yan. Sila yung namamatay and talagang high risk ang mga bata, pregnant women. So yun. Ngayon, yung tanong mo, paano nag-mutate? Talagang halos ng lahat ng viruses ay may mechanism para mag-evolve into something else. So, kailangan nila kasing ma-perpetuate ang kanilang mga sarili, no? So, they have mechanisms to do that. So, pero mas slow ito for Mpox than let us say for COVID. Yung COVID, medyo ang bilis ng ating variants, di ba? So, ito hindi. Pero may mga studies na nakikita na may konting mga portions, actually may specific portions ng virus kung saan nangyayari yung mutation. So pinag-aaralan mabuti yun. So doktora, ito ko yun, naulinigan ko na ang Department of Health may plano po na bumili ng smallpox vaccine. Wala tayong supply nun as of now. Smallpox vaccine para tugunan po ang Mpox. Siguro okay lang, pero kasi at the moment sa Amerika, for instance, or even sa Europe siguro, ang binibigyan ng Mpox vaccine ay ang high-risk groups. And of course, sa US talagang binabantayan nila kanilang mga military. Pero yung mga high-risk groups, sino nga ito? Ito yung MSM, ito yung mga, well of course, hindi mo na children, hindi ganun kaano. Basta yung the healthcare workers na nag-cater to these patients. So, hindi siya for general population. I'm sure na kung magkakaroon man po tayo, sa high-risk group din po ito ibibigay. Wala naman pong problema kung magiging available. And we need the CPR for that. Kailangan pong mag-apply sa ating FDA para maging available po. Yung cure po para dito po sa Mpox na nandito po sa Pilipinas, no, yung the 33-year-old. Ano po yung cure po sa ganito? Kasi ano lang ba yan? Kailangan isolation lang po yan? May antibiotics bang iniinom? Para doon sa mga sugat-sugat, yung mga lesions po sa katawan? Ano po yung after the fact, no? Because if aside from di ba? Wala ka na magagawa eh. Parang chickenpox ho ba yan na pinapatuyo mo na lang tapos just let the scabs fall off or you apply something? Although merong antiviral agent, hindi din siya available sa atin and it is also being used selectively to yung talagang high-risk immunocompromised Mpox patients. No? So hindi na natin sasabihin yun dito. Ano na lang, kasi viral infection, usually self-limiting yan. Although it takes a long time, 2 to 4 weeks ang Mpox eh. Bago mag-uumpisa sa rash, magkakaroon ng parang tataas yan, mamumula, then yung parang vesicle, may konting pustule ang tawag natin, yung parang mukhang chickenpox din yung lesion, no? Tapos magka-crust, mag-i-scab. Hanggang matanggal yon at maging normal yung skin, ay infectious pa rin yung tao, no? So, isolation. Wag na lang munang lalabas kasi talagang up to that stage ay makakahawa po siya. So pag-iingat, syempre, hygiene, tapos yung mga beddings, hindi pwedeng nakahawa. Tsaka mga kubyertos, tuwalya. Oo, lahat ng medyo close contact yung ibang family. Let's get together, Sunnet 25.
25.